Tanggal ka na! Ma'am, bakit po? Wala naman akong nagawang masama. Anong walang ginawang masama? Hoy, hindi mo ba alam? Patong-patong na yung mga reklamo sa'yo. Ma'am, wala po akong naririnig na ganyan, ma'am. Wala po akong naalalang may ginawa akong masama dito. O talaga, unahin ko na yung pag-uuwi mo ng mga karne dito. Hoy, hindi ka ba nahihiya? Sa tabang mong yan, may gana ka pang mag-uwi ng baboy? Ma'am, wala po akong inuuwi kahit ano. Kahit i-check niyo po yung CCTV. Alam mo, Yvette, wag ka na magsinungaling. Tsaka pangalawa, yung mga customer natin nagre-reklamo, wala daw lasa yung mga niluluto mo. Ma'am, imposible naman yun. Kung may nagreklamo mga customer, edi sana sinabihan po ako agad. Eh, hindi nga sa'yo nagreklamo, sa akin nga, eh, kaya nga nahihiya ako eh. Tsaka saan ba napunta yung utak mo dyan sa tiyan mo, ha? Ma'am, huwag ka naman masyadong ganyan. Masyado mo naman akong pinagbibintangan eh. Wala naman po talaga akong ginagawang Hoy, hoy, Yvette, hindi kita pinagbibintangan. Sinasabi ko lang yung totoo. Anong gusto mo? Anong gusto mong palabasin? Ako yung nagsisinungaling dito? Hindi naman po sa ganun, pero wala po talaga akong maalalang may nagawa akong masama dito. Alam mo, wag ka na mga tuwiran. Basta sinabi ko, tanggal ka na. Ma'am, huwag naman ganyan. Kailangan ko po ng trabahong to. Wala akong ibang pagkakakitaan na pwede kong i-suporta sa pamilya ko. Aba, di ko na problema yun. Kasi alam mo kung maaawa ako sa'yo, ako naman na matatanggal sa trabaho ko. Ay, hindi naman pwede yun. Aba, may pamilya rin ako minubuhay. Di sana inisip mo na hindi ka nagnanakaw. Eh, hindi eh. Kain ka na nga ng kain kahit hindi mo pa break. Tapos ano, nag-uuwi ka pa? Kala mo hindi ko alam? Ma'am naman, parang awa mo na. Basta alam ko, wala akong ginagawang masama. Huwag mo lang akong tanggalin dito sa trabaho ko, ma'am. Kung gusto mo, dodoblehin ko pa yung sipag ko dito sa trabaho ko. Hindi na, nag-decide na ako, tanggal ka na. Pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Dali mo na yung mga gamit mo, umalis ka na. Ma'am, baka mabago pa po yung isip mo, ma'am. Hindi, pwede ba kung painitin yung ulo ko, ha? Umalis ka na, tanggal ka na. Oh, hello. Oo, natanggal ko na. Ngayon lang, kakatanggal ko lang. Oo, wag kang mag-alala. So, dahil natanggal ko na, pag nalugi tong restaurant na to, alam mo nang gagawin mo? Siyempre, gagawin mo akong manager head chef dyan. Eh, ano pa nga ba? Kaya nga eh, huwag kang mag-alala, papabagsakin ko tong restaurant na to. Excited na ako. Ma'am? Sige na, sige na. Hoy! Ano yun? May narinig ka ba? Ano yung narinig mo? Papabagsakin niyo po? Hoy, 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 ikaw, sino ka ba, ha? Ako nga pala yung bagong hired na dishwasher. Ah, dishwasher. So, ibig sabihin, hindi ka marunong magluto. Hindi po, ma'am. Prito. Sakto lang po. Ah, okay lang yan. Sakto lang yan. Dahil nakakatanggal ko lang ng head chef namin dito dahil tatanga-tanga. Nangungupit pa ng pagkain. Ikaw nang gagawin kong taga-luto dito. Po, pero ma'am, hindi po ako marunong magluto. Isa pa, kaya nga po, in-applyan ko paghuhugas lang ng plato dito kasi yun lang po yung alam kong gawin. Ano ka ba naman? Ang simple-simple na lang gagawin mo. Magpiprito ka lang. Tapos kung ano yung mga nakalagay sa menu, sundin mo lang. Eh, paano po kung hindi ko nasunod yun? Hindi po ako marunong magtimpla ng masarap. Aba, hindi ko na problema yun. Tsaka pwede ba, basta ako ano yung sinabi ko sa'yo, ikaw na tagaluto dito, tsaka ipapakilala kita sa may-ari ng restaurant na to. Huwag ka tatanga-tanga, ha? Ma'am, baka naman po masisante ako niyan. Kaka-start ko lang magtrabaho dito. Eh di ayusin mo yung pagpiprito mo, yung pagluluto mo. Ano ka ba naman? Naglalagay ka lang ng asin betchin. Ano mahirap doon? Sige po, ma'am. Kung yun naman po yung gusto nyo. Umalis ka na nga sa harapan ko. Sige po. Kat, okay na ba yung lahat? Ha? Pati mga pagkain, okay na lahat? Yes, Miss Gina. Okay na po lahat. Diyos ko, Kat, natataranta ko. Di ba naulit ko na sa'yo, may dadating na food critic ngayon dito sa resto natin. At inaasahan ko na maganda ang review sa atin. Alam mo ba, pag nagnega ang review sa atin, celebrity influencer yon. Marami ng resto ang na-reviewhan niya ng medyo nega. Bumagsak. Kaya, Alam ko po. Kaya nga, inaasikaso ko lahat eh. hindi kasi bias yung food critic na yun. Pag sinabi nung hindi masarap, hindi masarap. Kaya kailangan okay na. Asa na si Ibet? Kailangan sabihan mo si Ibet. Ah, si Ibet po, tinanggal ko na eh. Ano? Eh, kasi naman Miss Gina, grabe naman kasi yung head chef nyo na yun. Ang lakas-lakas kumain tapos nag-uuwi pa ng mga pagkain dito. Oo, pero hindi dapat sa oras na to. Mas kailangan ko si Ibet ngayong oras na to. Paano ang gagawin natin? Eh, huwag kayong mag-alala. May bago naman akong hinayang. Magaling yun. Sobrang galing. Mas magaling pa kay Ibet. Tsaka hindi yung malakas kumain. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Kat? Pag nagnega yung review ng resto natin, sinasabi ko sa'yo, lagot-lagot na tayo. Opo, ako bahala. Asa na ba yung Ida na yun? Ma'am, good morning po.
Ito na yung bagong head chef natin. Magaling, di ba magaling ka? Opo, magaling po ako. Sigurado ka bang kaya mo? May dadating tayong food critic ngayon. Sinasabi ko kay Kat. Kailangan areglado lahat. Opo, handa na po lahat doon. Di ba? Wala ka nang problemahin. O sige, basta ayusin nyo ha. Nabilinan ko na kayo. O sige, ayusin ko muna yung iba dong dapat ayusin ha. Ma'am, kinakabahan po ako sa pinapagawa niyo sa akin. Baka hindi ko po matama. Anong kakabahan? Ano bang kaya mo lutuin? Sinigang po. Yun naman pala. Sinigang lang. Kaso ma'am, yung sabi ni Ma'am Gina, celebrity influencer yung pupunta dito. Paano pag hindi niya nagustuhan? Puro lutong bahay lang alam kong lutuin. Wala akong pakialam kung bumagsak yung review niya. Basta ang lutuin mo, sinigang. Ma'am, paano po yun? Ako din po mapapahama kung sakaling hindi magustuhan ng influencer na yun. Aba, hindi ko nakasalanan yun. Malamang kasi, kaya sinigang lang ang alam mong gawin kasi pinag-aral ka nung nanay mo, puro ka paglalande, di ba? Kaya tingnan mo, bumagsak ka sa pagiging dishwasher. Buti nga ginawa kitang head chef eh. Pero ma'am, hindi naman po mabuti yung ginawa niyo. Panlalamang po yun. Isa pa, bakit yung po tinanggal kasi yung isa? Magaling naman po yun magluto siguro eh. Hoy, pwede ba? Di ba nga dishwasher ka lang? Ako head manager dito. Kaya pwede ba, wag mo ako tinuturuan sa mga dapat kong gawin kasi wala ka namang alam. Pasensya na po. Sinigang ka! Sige po ma'am. Ayan na, sir, sinigang. What? Sinigang? Seriously? Ipapakain mo sa akin sinigang? Excuse me, I am a food critic. Alam mo ba, chinek ko online, ang gaganda ng mga siniserve nyo, mga pasta, at saka kung ano-ano pang mga masasarap na pagkain, tapos, unbelievable, bibigyan mo ako ng sinigang ngayon? Yan lang yung kaya lutuin ng bagong head chef namin. Tikman nyo muna. Hindi ko magets yung logic mo, miss eh. Pumunta ako dito kasi napakaganda ng restaurant na to. I am expecting some Italian food, pasta, pero sinigang, hindi ko naman minamaliit yung sinigang eh, pero iba yung expectation ko. Hindi ito ang gusto kong tikman. Walang steak tsaka pasta, sinigang lang meron. Ba't hindi mo na lang kainin, tapos bigyan mo ng review? Hindi dahil pang sinasabi. Okay, fine. Sige, titikman ko. Sino nagluto nito? Ipatawag ko ba yung head chef namin? Sige, gusto ko makausap kung sino yung nagluto nitong sinigang na to. Okay. Eden! Ma'am, Tingnan mo, hindi nasarapan yung food critic natin sa niluto mong sinigang daw. Di ba? Walang lasa, di ba sir? Parang tubig lang. pasensya na po sir. Yan lang po yung kaya kong lutuin. Sabi ko sa'yo, palpak eh. Sinigang na, maghiwa ka lang ng mga talong, maghimay ka lang ng talbos, hindi mo pa nagawa. Wala daw lasa, hindi daw masarap. Kaya ka pinapatawag, malamang yun ang sasabihin mo, di ba? Pasensya na kayo, bobo kasi ito eh. Actually, wala ka itong tinapos, kaya ganyan ang naging trabaho. Tapos yan, tatanga-tanga. Alam mo, unbelievable lahat ng mga sinasabi mo. Lahat ng mga lumalabas sa bibig mo, miss. Oh my God, Miss Eden! Miss Eden, ikaw ba yan? Sir? Miss Eden, ikaw nga! I'm a #1 fan po. Lagi po kitang sinusubaybayan. Di mo ba yan kilala? Sikat na chef yan! Ha? Dishwasher lang yan na ginawa kong head chef eh. Sino ka ba? Miss, hindi mo siya kilala. Miss Eden, napakasarap po ng sinigang. Kayo po pala nagluto nito. Teka nga, ano ba sinasabi mong hindi kilala? At saka sino bang Eden? Sino ka ba? Magpakilala ka nga! So, hindi mo talaga ako kilala? Parang wala ka yatang social media. Sa bagay, wala ka namang class. Ako lang naman ang 2 Michelin star chef sa USA. At ako ang pinakaunang Pilipino nagkaroon ng Michelin star. Miss Eden, hindi ako makapaniwala na sa harapan na kita. Baka pwedeng magpa-picture ako sa'yo mamaya. Gagandahan ko yung review. Miss Eden, naiiyak ako sa sobra. Hindi mo talaga siya kilala. Alam mo ba, naggigas yan lagi sa mga international cuisine. At saka, ang dami niyang award. My God, Miss Eden, hindi ako makapaniwala na sa harapan na kita. It's an honor po talaga na makita kayo sa personal. Pero, sino yung may-ari ng restaurant na to? Gusto ko siyang makausap. Ma? Ma.
Ano, anak? Oh! Miss Gina, kayo po pala! Hello, Sir Renz. Miss Gina, Nice meeting niyo po. anak niyo po ba si Eden? Opo. Miss Gina, unbelievable po talaga na nandito ako sa posisyon na to na nakita ko po yung idol ko sa personal. At bibigyan ko po ng magandang review tong sinigang na niluto ni Chef Eden. Anak, Teka na, anak niyo tong kusinerang tanga na to? oo. Huwag kang makatanga, ha? Alam mo, kala mo, hindi ko alam na matagal mo na sinasabotahe itong resto namin. Kaya pati si Edbeth, pinaalis mo. Kaya pala nung pag-serve niya sa akin itong sinigang, ang dami-dami niyang sinasabing negative dito sa restaurant niyo. Sinisiraan niya sa akin na ito lang daw yung pwede ninyong iluto para sa akin. At wala na daw yung mga steak, pasta, hindi na daw yun isi-serve. Miss Gina, hindi naman sa sinasabotahe. Talaga naman, hindi naman masarap yung luto niya eh. Sinasabotahe mo, kaya nga pinapunta ko dito yung anak ko, pinag-disguise ko para malaman yung totoong ikaw. At hindi lang yon. Narinig din kita na meron kang kausap sa cellphone para pabagsakin tong restaurant ng nanay ko. Hindi naman ako nag-aral sa US para bumalik dito na tanga. Pinag-aralan ko lahat, Miss Kath. Para matayo to at mataguyod ang patuloy itong pinaghirapan ng nanay ko. Tapos, sasabotahin mo lang? Miss Gina, pasensya na po. Tsaka, oy, walang katotohanan yun ah. Hindi po totoo yung sabi ng anak niyo. Tumigil ka na, Kat. Wala na tayong pag-uusapan. Pasensya ka na, Sir Ren, sa ganitong pagkakataon eh. Nakita mo pa yung senaryong ganito. Miss Gina, wala po kayong dapat ikahingi ng pasensya sa akin. At saka food critic ako. At nakita ko ngayon yung tunay na ugali nitong empleyado nyo. Papaban ko siya sa lahat ng mga restaurant ng mga partners ko. Mga high-end yon at saka, for sure, wala nang tatanggap sa'yo. Hindi naman pwede yun. Salamat po. Narinig mo. Wala ka na maraming tsa-tsa, ano? Umalis ka na. Ano, anak? Salamat ng marami. Mission accomplished tayo. Sabi ko na nga ba eh. Wala yun, ma. Ano ka ba? Lahat naman gagawin ko para sa restaurant na to. Siyempre, dito ako lumaki at nung dahil dito, napag-aral mo ako sa ibang bansa. At hindi ko yun sasayangin. Salamat din po, Mr. Layog. Miss Gina, baka pwedeng magpa-picture ako sa inyo mamaya pagtapos nito. Wala namang problema yun. Kahit video pa. Sobrang idol ko po Ay. si Miss Eden, si Chef Eden eh. Salamat po, ah. Paano, Sir Renz? Huwag mong kalimutan yung good reviews namin. Ako nang bahala. At nga pala, ma, tinawagan ko si Chef Yvette. Pinapabalik ko dito. Okay. Buti naman. At ititrain ko na rin siya kung ano pa yung pwede kong maidagdag para sa skills niya at knowledge. At Mr. Layog, ipagluluto po kita ng pinakamasarap na pagkain. Salamat po. Sige po.